Maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Dahil. Sawa na ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba napag-usapan na natin na laro lang ito? Ngayong tapos na ang 3 taong palugit. Pinabawi mo na ba ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, may kulang ba sa mga ginagawa ko? Wala naman. Maalaga ka. Guwapo. Pati ang katawan mo. Wala akong mairereklamo. O bakit? Sabi ko nga, sawa na ako. Alam mo naman, ang tulad ko ay laging naghahanap ng bago. Masamang babae. Tama ka, isa nga akong masamang babae. Pang-display na lalaki, hindi na tayo magkikita pang muli. Ako na si Lin An, ay iniwan lang ng ganoon-ganoon na lang. Magandang araw po, Sister Zhang. Ako po si Jumu. Unang araw ko po ng pagre-report ngayon. Narito na ang boss. Anong nangyayari? Narito na si President Lin. Maupo na kayo dali. Bakit parang pamilyar sa akin ang likod na iyon? Siya ba iyon? Sir President Lin, ano pong nangyayari? Sino siya? Si Zhongmu po, bagong tanggap na empleyado. Bakit po? Kilala mo po ba siya? Hindi. Huh. Nagkita tayong muli? Walang hiyang babae. Iyong taong kakadaan lang, sino iyon? Ang taong iyon ng boss natin. Sinasabi ko sa iyo, sa susunod na makita mo siya, kailangan mong mag-ingat. Bakit? Nananakit ba siya ng tao? Ang taong ito ay ang tipo ng taong, kapag hindi niya nagustuhan ang kulay ng damit mo, ay pwede ka na niyang tanggalin sa trabaho. Napakplek naman yan. Isa siyang tipikal na kapitalista, ang tipo ng taong nang aabuso para yumaman. Isipin mo na lang, Ganoon ba talaga siya nakakatakot? may company gathering tayo mamayang gabi? Makikita mo rin siya doon. Cheers! Cheers. Xiaozhou, hindi naman pwede ito. Uminom ka naman kahit kaunti. Hindi ko po talaga kaya. Madali lang po akong malasing. Uminom ka na, konti lang naman, halika na, dali. Ang sarap ng alak. Isa pa. Lasing ka na agad. Tama na ang inom. Magandang gabi po, Supervisor Meng. Ano ba? Bastos ka ba? Bastos? Nasaan ang bastos na tao? Anong tinitingin-tingin mo? Ikaw ba ang lalaking bastos na iyon? Ikaw ba ang humawak sa likod ni Sister Zhang? Anong sinasabi mo? Bumalik ka rito agad. Ang mukha mo, kamukhang kamukha ng duwag kong dating boyfriend. Gwapo pa rin tulad ng dati. Ate-ate, paborito ko talaga ang gwapong mukhang ito. Kung gusto mo pala ako, bakit mo ako hiniwalayan? Dahil walang matino sa mga lalaki. May limitasyon ang pagmamala sa lasing. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Nahawakan ng ganyan si Kuya Lin An? Lasing lang siya. Ipasundo niyo na siya sa taxi pa uwi. Ano? Napagkamalan ko ang boss ko na manyak at nilandi ko pa siya? Oo po, kagabi nga po. Sa may bandang iyon. Ate, binibiro mo lang yata ako. Totoo po. Wala ka po ba talaga maski konting naaalala? Kapag umiinom ako, kailanman ay wala akong naaalala. Lagot na. Sisibakin na ako sa trabaho.
Masisibak po? Hindi naman siguro po. Lumipas na ang buong umaga. O baka naman po, pwede kayong pumunta para humingi ng paumanhin sa kanya. Paano ba ginawa ang mga datos na ito? I-check mo ulit ito. Gusto kong makita ang resulta ngayong gabi. Opo, sir. President Lin, Sige, yan lang muna. Pwede ka nang lumabas. anong ibig sabihin nito? Masyado ka bang galit para hindi mo ako matingnan? Teka lang, President Lin, tungkol sa nangyari kahapon, pasensya na kung naging bastos ako. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Kapag nakakainom kasi ako, wala na akong ipinagkaiba sa isang baliw. Dahil mabait naman po kayo, wag niyo na po akong pag-initan. Wag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Nagmamakaawa po ako. Ay, gusto mo rin ba ang mga collectible na laruan? Ito ay isang clay model ng Crayon Shinchan. Mayroon din akong kapareho nito. Mukhang itinadhana talaga tayo. Bakit mo iyan binili? Ano? Binili ko iyon para ipangregalo. Para kanino naman? Para sa aking dating nobyo? Marami ka bang dating nobyo? Ha? Dahil nagtatrabaho ka sa kumpanya namin, dapat ay malinis ang iyong personal na buhay. Sa ginagawa mong iyan, yung basta-basta ka nalang umiinom, at nakikipagyakapan ka sa mga kung sino-sinong lalaki, masisira ang reputasyon mo. Hindi totoo iyan. President Lin, anong ibig mong sabihin? Kailan pa ako nakipagyakapan sa estrangherong lalaki? Hindi mo ba ako niyakap ng mahigpit kagabi? Ako. Wala akong magagawa. Kailangan kong sumunod. Sige, pagtitiisan ko ito. Tama po si President Lin. Hinding-hindi na po ako iinom uli. Mabuti naman. Maayos ang asal mo. Kung ganoon, kung wala nang kailangan, ay aalis na muna ako. O sige, hanggang dito na lang muna. Kailangan ko nang mag-overtime. Ihahatid na kita. Huwag na po. Magpahinga na lang po kayo ng mabuti. Oo nga pala. Maligayang kaarawan. Ang pagtatrabaho ay parang isang matinding pagsubok na may boss na feeling magaling at ang bawat salita ay puro luma ang kaisipan. Nag-like siya agad. Hindi kaya umaasa pa rin siya sa akin? Kitang-kita talaga kung gaano ako kaakit-akit. Bakit kang umingiti riyan ng mag-isa? Ano na? Pumasa ka ba? Mukhang pumasa naman. Huwag mong sabihing mukhang dapat mas magpakitang gilas ka sa mga susunod na araw, maging masigasig ka. Iparamdam mo sa kanila na ikaw ay masigla, masipag, matiyaga, at mahal mo ang trabaho mo. Magpakitang gilas ganoon ba? Nakuha ko. Xiaojiao, pakiayos nito. Ibigay mo sa akin bago matapos ang trabaho. Sige po. Sister Joe, sira ang aircon sa meeting room. Ipagawa mo agad. Opo, agad po. Xiaojiao, pakiprint nito. Kailangan na ito agad. Pakibilisan. Sige po. President Lin, okay ka lang po ba? President Lin, Heto na ang pagkakataon para magpasikat. President Lin, mukhang may sipon din po ba kayo? Nagkataon po na nitong mga nakaraang araw, masama rin ang lalamunan ko. Kaya may daladala akong gamot. Nariyan na ang elevator. Secretary Liu, parang may nakalimutan kang kunin. narito po iyon, President Lin. Mauna ka nang umakyat.
President Lin, ano po ba talaga ang nangyayari sa inyo? May sakit ba kayo talaga? Wala ito. Medyo kakaiba ka ngayon ah. Ang babaeng iyon, kilala mo ba siya? Sabi ko nang hindi ko siya kilala. Anong klaseng tao ba iyan? Ganun lang iyon. Bakit siya nandito? Binangga niya si Insan, pero bakit hindi pa siya nasisibak sa trabaho? Hindi kailanman naging mabait si Insan sa kahit sinong empleyado ng ganito. Tumabi po kayo. Ni hindi mo mahawakan ng maayos ang mga dokumento, talagang wala kang silbi. Paraan po. Matagal ko na itong kinuha. May dinner meeting tayo sa President Wang mamayang gabi. Sumama ka sa akin. Supervisor Meng, hindi ko po tungkulin ang mag-asikaso ng mga kliyente. Kapag hindi ka sumama, huwag mo nang asahan na papasa ka sa iyong probationary period. Sige po, sasama ako. Iyan ang tama. Ay nako, nasira. Pasensya ka na. Mukhang kailangan kitang utusan na i-print muli ang mga dokumento. Bye-bye. Balita ko mula kay Meng, ang kumpanya nyo ay may magandang dilag na parang anghel. Iniisip ko noon kung gaano siya kaganda. Ngayong nakita, totoo nga ang mga sabi-sabi. Halika, upo ka rito. Dahil ngayon lang tayo nagkita, alam mo naman siguro ang mga patakaran, di ba? Halika, itira mo na ang 3 basong ito. Pasensya na po, President Wang. Patawad po talaga. May allergy po ako sa alak, hindi po ako pwedeng uminom. Gagamitin ko na lang po itong tsaa pampalit sa alak para saluduhan kayo at ang ibang mga boss. Taos puso po ang aking pagbati. Ayaw mong sumunod sa akin? Zhou, napakabalanggalang mo naman. Si President Wang, na mismo ang nag-alok ng tagay, tapos tubig lang ang ipambabati mo? Bakit? Hindi mo ba binibigyan ng galang si President Wang? O sa tingin mo ba ay, ang proyekto ng Lin Group namin ay, hindi karapat-dapat na bigyan ng halaga? Masyado ka namang seryoso, Supervisor Meng. Pinapahalagahan ko ang proyekto ng Lin Group at nirerespeto ko rin si President Wang. President Wang, tungkol sa mga detalye na hiningi ninyo. Sinuri ko po itong mabuti. Tapos na ang oras ng trabaho, wag na muna nating pag-usapan iyan. Nandito tayo para magsaya, kaya dapat maging malaya ka lang. Ang alak, ang siyang pampaganda ng samahan. Walang hiya. Lintek na iyan, huwag kang masyadong mataas, huwag kang magkunwaring inosente. Maging malaya? Sige, ako na ang pinakamalaya sa ating lahat. Pampaganda pala ha? Ito ang pampaganda sa iyo. Zhou, nababaliw ka na. Security! Guard! Masamang babae. Ngayong may problema ka, naalala mo ako? Kung nakita mo lang sana ako kanina, siguradong hahanga ka ng husto sa akin at magsisisi ka na iniwan mo ako. Luziang. Luziang. Sino si Luziang? Simula sa araw na ito, ipagkakatiwala ko na ang anak ko sa iyo.
Ano ang nangyari sa iyo? Pasensya na. Hindi kita maaring pakasalan. Sumama ka sa akin. Luziang, walang hiya ka. Ikaw, Bakit? Parang nakakita ka ng multo. bakit ka nandito? Hindi kaya. Ate, hindi na ako bumabalik sa dati. Bakit ako nandito? Hindi ba tinawagan mo ako para pumunta rito? Naalala ko na. Ako nga ang nagpatawag sa'yo. Pero, ang emergency contact ko, bakit naging ikaw? Ako ang nag-set niyan. Kung alam ko lang natatapusin mo rin pala ang sa atin, hindi ko na sana ginawa iyon. Noong tinawagan kita, maaari ka namang hindi pumunta. Hindi kaya hanggang ngayon, ay may nararamdaman ka pa rin sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Bata ka pa, at wala ka pa namang masyadong pera. Kaya ito, konting tulong ko lang sa iyo. Pambayad mo na rin ito sa pamasahe mo. Tungkol lang ba? Sa pera ang relasyon nating dalawa? Sa pagitan nating dalawa, dahil lang ba ito sa pera? Sa pagitan nating dalawa, hindi ba tungkol sa pera ang lahat? Anong sinasabi mo? Didi, noong nakita kitang nakaupo sa labas ng hotel, kaawa-awang kumakain ng kalahating tinapay. Hindi ba dahil sa kabutihan ko kaya ka nandito? Binigyan kita ng pagkain at matitirhan, di ba? Akala ko gusto mo ako. Gusto naman talaga kita. Ang gwapo mo kaya. Sino ba ang hindi magkakagusto sa iyo? Puro itsura lang ba? Ano pa ba dapat? Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Saan ka pupunta? Siyempre, papasok sa trabaho. O baka naman mag-resign na. Dahil kahapon sinaktan ko iyong kliyente. Siguradong galit na galit ang boss namin. Pero siya naman ang unang namilit uminom at naglagay ng kung ano sa inumin mo. Hindi naman siguro ganun kawalang hiya ang boss mo para hindi makita ang totoo, di ba? Hindi mo alam. Sira ang ulo ng boss namin. Bakit mo naman nasabi? Ang hilig magdikta, mahilig magsermon, at ang hilig pang magpanggap. Hindi mo lang alam. May isang pagkakataon noon na pumunta ako sa kanya para humingi ng tawad, pero nakatalikod lang siya sa akin sa buong oras. Kahit boss pa siya, hindi naman tama na ganun kawalang galang sa tao, di ba? Sinasabi pa niya na hindi maganda ang pamumuhay ko. Kilala ba niya ako? Napakasama naman pala ng boss mo. Tama ka. Pag nakahanap talaga ako ng pagkakataon, ipapahiya ko rin siya. Xiao Zhao, bumalik ka na sa kumpanya. Nagwawala na si Supervisor Meng. Meng Wei, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Nagdi-dispose lang ako ng basura. Anong karapatan mong galawin ang mga gamit ko? Jomu! Sinira mo ang proyekto kasama si President Wang? Magpasalamat ka na lang at hindi ka pinabayad ng kumpanya. Ang tulad mong walang silbi, karapat-dapat lang na lumayas. Pero ikaw ang nag-alok sa akin na parang kung ano sa kanila. Ikaw ang naglagay ng gamot sa inumin ko kahapon, di ba? Hoy, ikaw! Kayo, tama na ang away. Nandito na ang boss. Dumating na ang boss. Zomu, itong minutes of meeting na ito, pakiaayos naman.
Ibigay mo sa akin bago matapos ang shift. Mumu, paki-double check naman itong data para sa akin. Kailangan agad. Sige po, sandali lang. Xiao Zhou, tulungan mo naman akong kunin yung delivery sa baba. Hindi talaga ako pwedeng umalis dito. Jomo, itong para sa reimbursement ko ngayong buwan, paki-file naman. Kailangan na kasi agad ng finance. Mag-aayos ng reimbursement? Hindi ba trabaho to ng administrative secretary? Pati ba yon gagawin ko? Utos mismo ito ni Supervisor Meng. Sabi niya magaling ka raw, kaya ikaw na gumawa. Bakit? May reklamo ka? Wala akong magagawa. Kailangang sumunod. Magtitiis ako. Uy, bakit ka nakayuko riyan? Gusto mo bang ilibre ka ni ate ng pagkain? Ang ganda. Baka sumumpong na naman ang sakit ng sikmura niya. Secretary Liu, pumunta ka rito sandali. Hay nako. Kapag pumasok sa relasyon, para itong pagiging sikretong espiya, talagang pinapahirapan ako nito. Jumu, hindi ka pa ba uuwi? Tamang-tama na bumalik ako para kumuha ng mga dokumento. Nakita kitang nandito pa kaya dinalhan kita ng midnight snack. Heto. Secretary Liu, nakakahiya naman po sa inyo. Ayos lang iyon. Huwag kang mag-alala. Dapat lang na magtulungan ng mga magkakatrabaho. Kumain ka na habang mainit pa. Sabi niya ay kumuha siya ng mga dokumento. Pero nasa kabilang bahagi ang opisina niya. Ang laking pagkakataon naman, binilhan pa ako ng paborito kong maliit na steamed bun mula sa tindahang iyon. Pati na maligamgam na tubig na may pulot at pati gamot sa sikmura ay inihanda rin niya. Parang sobrang laking coincidence naman ito. Siguro ay si Secretary Liu. Gusto ako? Salamat, Secretary Liu. Pero baka hindi na ito maulit sa susunod. Kamakailan kasi, parang ang laki na ng pressure. Pagod na ang isip at katawan ko. Kaya iniisip ko na ang magbitiw sa trabaho. Magre-resign? Aalis na ba siya? Baka masira ni President Lin ang kumpanya dahil dito. Hindi maaari, hindi. Hindi pwede. Aalis ka? Huwag naman, Joe Mu. Sa totoo lang, kailangan ka ng kumpanya. Palagi kang pinupuri ng boss ng patago dahil napakagaling mo sa trabaho. Siguradong maganda ang kinabukasan mo kapag nanatili ka rito. Kung nararamdaman mo ang pagod, kakausapin ko ang management para bawasan ang trabaho mo o kaya ipag-usapan ang pagtaas ng sahod mo. Siguradong sigurado na ako. Gusto nga niya talaga ako. Matagal na rin akong walang bago. Siguro ay... Secretary Liu, nagbabaka sakali lang, may gagawin ka ba ngayong weekend? Hindi. May kikitain akong kliyente ngayong weekend. Sobrang busy ko, lalo na ngayon. Sige na, kumain ka na. Mauna na ako. Nakalimutan ko rin palang kunin ang dokumento. Nahihiya pa ang isang sang. Secretary Liu, may ipapagawa ako sa iyo. Zhao Mu, may gagawin ka ba bukas ng gabi? Gusto mo bang uminom tayo sa bar? O, Secretary Liu, hindi ba't sabi mo, busy ka? Ngayon ay hindi na pala. Boss, balak niyo po ba akong parusahan? Hindi ba't pinayagan niyo akong yayain siya? Pinayagan kitang yayain siya, pero pinayagan ba kitang landiin siya? Pero, siya naman po ang lumalandi sa akin.
Magpakasaya tayo. Sige pa. Halika. Itodo na natin to. Halika na. Halika na. Sige lang. Ikaw na, turn mo na. Uminom ka na, uminom ka na. Halika, tagay tayo. Halika, cheers! Anong ginagawa mo rito? Pinapayagan kitang magpakasaya rito, pero bawal ba akong maghanap ng sarili kong saya? Siyempre, pwede. Bakit naman hindi? Halika, huwag kang mahiya. Ipakikilala kita sa mga kaibigan ko. Mabilis siyang tumakbo ha. Dahil tumakas na ang bago mong kasama, bakit hindi mo na lang harapin ang dati mong kaibigan? Bata, mukhang hindi ka talaga nakikinig sa mga sinasabi ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako bumabalik sa dati, lalo na't kung mukhang mas mahirap na itong pakiusapan ngayon. Iba na ang sitwasyon ngayon kaysa dati. Ang sarili ko noong 3 taon na ang nakalilipas ay hindi na katulad ng kung sino ako ngayon. Subukan mo. Baka magustuhan mo rin. Gusto ko nga talaga. Ibig bang sabihin nito ay pumapayag ka na? Supervisor Meng, may mahalaga akong natuklasan. Ano yon? Bilisan mo, busy ako. Tungkol ito kay Joe Mu mismo akong nakakita. Magkasama silang dumating ni Secretary Liu Mizong Bar. Secretary Liu? Kailan pa naging ganito kalapit ang loob niya kay Secretary Liu? Silang dalawa talaga? May ibang kasama sila noong una, pero nung nakaalis na ang lahat, silang dalawa na lang ang natira. At saka nakita ko na lumabas silang dalawa kanina. Masyado silang dikit sa isa't isa at pumasok sa hotel sa tapat ng kalsada. Ano? Pumasok sa hotel? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Sina Joe Mu at Secretary Liu talaga? Totoo po lahat ng sinasabi ko. Malinaw na malinaw ang nakita ng dalawang mata ko. Nakaakbay pa nga si Secretary Liu sa baywang niya. Supervisor Meng, sinasabi ko na nga ba? Kaya pala palagi siyang pumupunta sa pwesto ng babaeng yun para dalhan ng maiinom. May relasyon na pala silang dalawa. Mahusay ka talaga, Joe Mu. Ang tindi ng mga galawan mo. Dahil hindi ka nakakuha sa pinsan ko, pumatol ka na lang sa iba at nilandi si Secretary Liu sa bagay. Si Secretary Liu ay itinuturing pa namang pinagkakatiwalaan ng presidente. Supervisor, pakiusap po. Huwag niyo sasabihin ako ang nagsabi sa inyo. Kapag nalaman ito ni Secretary Liu, patay ako. Anong ikinakatakot mo? Ang kumpanya ay may mahigpit na pagbabawal sa opisina tungkol sa pakikipagrelasyon, lalo na sa pagitan ng boss at tauhan. Itong si Joe Mu ay sadyang sumusuway, naghahanap talaga siya ng gulo. Huwag kang mag-alala, may pabuya ka sa pag-uulat na ito. Kapag natapos ko na siyang parusahan, makakaasa ka sa biyaya mo. Salamat po, Supervisor Meng. Pero tayong dalawa lang ang nakakita. Paano kung itanggi nila? Huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, magsasama ako ng marami sa mga kaibigan ko para pumunta doon. Siguradong maraming makakasaksi. At kapag nahuli sila sa akto, titingnan ko kung paano pa siya magdadahilan. Sa pagkakataong ito, talagang ipapakita ko kay Kuya Lin An kung anong klaseng masamang babae talaga itong si Joe Mu. Dapat talaga siyang matanggal sa trabaho. Hintayin niyo lang ako sa hotel. Paparating na ako dyan. Sa loob ng 3 buwan na ito, naalala mo ba ako? Kahit isang beses man lang. Joe Mu, babalak ka ba na naman bang gaya noong nakaraan? Pagkatapos magbihis, ay aalis na lang ng walang imik? Kung hindi, ano? Gusto mo bang manatili ako? At samahan kang mag-almusal? Joe Mu? Bakit ang yabang mo? Ganyan mo ba talaga? Kagustong paglaruan ang damdamin ng iba? Lin An. Maging makatwiran naman tayo. Ang nangyari sa atin ay ginusto nating dalawa at ikaw rin ang unang nagmungkahi nito. Kung tungkol sa pananagutan, ikaw dapat ang unang managot sa akin, di ba? Handa akong managot sa iyo. Nagpapatawa ka ba? Bata ka pa, paano mo ako mapapanagutan? May pera ka ba? Paano kung sabihin kong mayroon? Ano ang mayroon ka? May bundok ka ba ng kayamanan?
O kaya naman ay mga mamahaling sasakyan at mansyon. Tigilan mo na iyan. Matatanda na tayo. Huwag kang parang bata, na panay ang hingi ng pananagutan. Natalo ang sinumang magseryoso. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi ako ang taong iniisip mo? Hindi lang ako mayroon nito. Dahil higit pa sa iniisip mo, ang kayamanang hawak ko. Zhao Mu. Anong nangyari sa iyo? Sakit ng tiyan ko. Dati pang nararamdaman ito. May gamot ka ba? Ubus na. Hintayin mo ako. Bibili lang ako. Dito na yon. Ihanda nyo ang mga phone nyo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mahuhuli ko siya. Tara, Buksan mo ang pinto. Zhao Mu, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ito. Zhao Mu, wala kang hiya. Meng Wei? Anong ginagawa mo rito? Ate Wei, wala naman akong makitang tao. Oo nga. Hindi ba't sabi nila ay kasama mo si Secretary Liu na pumunta rito? Nasaan na sila? Saan mo sila itinago? Kaya naman pala. Talagang nakahanda na si Supervisor Meng sa lahat ng ito. Huwag ka nang madaldal. Alam naming magulo ang buhay mo. Pero kailan lang kayo nagkakilala ni Secretary Liu, hindi ba? Tapos ngayon ay narito na kayo sa hotel. Nakakahiya ka talaga sa kumpanya natin. Anong panahon na ba ngayon? Ang pribado kong buhay ay walang kinalaman sa inyo, kaya huwag niyo akong pangaralan. O gawa ng chismis. Tungkol sa pribadong buhay mo, wala nga akong pakialam. Pero ang kumpanya mayroong malinaw na alituntunin, ipinagbabawal ang relasyon sa opisina, lalo na sa pagitan ng superior at subordinate, at ang lalabag ay agad na matatanggal. Sa batas na ito, siguradong may habol ako sa iyo, di ba? May ganoong regulasyon ang kumpanya? Mabuti na lang. Mabuti na lang at ang duwag na si Secretary Liu ay biglang tumakas sa gitna ng biyahe. Kung hindi, yari na talaga ako ngayon. Magsalita ka? Nasaan mo itinago si Secretary Liu? Huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang sa pagtatago. May hawak ako rito ng mga litrato bilang ebidensya. Ate Wei, tingnan mo ito. Ate Wei, tingnan mo. Siguradong ito ay ang kurbata ni Secretary Liu. Huli na ang ebidensya. Zhao Mu, ano pang idadahilan mo? Malinaw na ang ebidensya. Meng Wei, ano ba ang naging kasalanan ko sa iyo? Simula nang pumasok ako sa kumpanya, lagi mo na lang akong pinag-iinitan. Ngayon naman ay gumawa ka pa ng ganitong mababang klaseng eksena. Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit? May mukha ka pang magtanong kung bakit? Ang mga katulad mong ganda lang ang puhunan. Para makaakit ng kung sino-sinong walang hiyang babae, ay salot lang sa kumpanyang ito. Dapat sa iyo ay maparusahan. Meng Wei, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Makinig ka ng mabuti. Lumalabas ako para magsaya, pero hindi si Secretary Liu ang kasama ko. Alamin mo muna ang totoo. Sige. Hindi si Secretary Liu? Sino namang lalaki yan? Ipakita mo sa amin. Nagtatago sa dilim? Sino ba siyang akala mo? Nariyan na siya. Siguradong si Secretary Liu yan. Dali. Ihanda niyo na ang mga phone niyo. Itutok sa may pinto. Pagkapasok niya, kunan niyo agad ng litrato at isend sa group chat ng kumpanya. Bukas na bukas din. Ay sisirain ko ang pangalan niya. Zhao Mu, ano pang tinutunganga mo riyan? Bilisan mo at buksan ang pinto. Nariyan na ang kinakasama mo. Di ba matapang ka? Ipakita mo sa amin lahat kung sino ang lalaking iyan na walang taste. Pasensya na kapatid. Gagamitin muna kita uli. Nakikita niyo ba? Ito ang boyfriend ko. Anong masasabi niyo? Supervisor Meng, nakita mo ba ng malinaw? Hindi si Secretary Liu iyon, di ba? Pwede mo na ba akong linisin sa paratang mo? Ito. Paano nangyari ito? Bakit kasama mo siya? Ang reaksyon niya, bakit ang weird? Anong nangyayari?
Katrabaho ko siya. Hindi ko alam kung saan niya nabalitaan na pumunta ako sa hotel kasama ang secretary ng boss. Isinama pa niya ang tropa niya para mahuli raw ako at sabi niya ay sisirain niya ang dangal ko. Pasensya na po, President Lin, nagkamali kami. Wala kaming kinalaman dito. Si Supervisor Meng lang po ang pumilit sa amin na sumama. Tama po, tama po. Sabi niya huhuliin namin sina Jomu at Secretary Liu. Hindi namin alam na kayo pala iyan. Totoo po, wala kaming malay. Patawarin niyo po kami sa pagkakataong ito, President Lin. President Lin? Tinawag ka nilang President Lin. Sinong President Lin? Zhao Mu? Kunwari ka pa? Malinaw na ikaw ang umakit sa pinsan ko, tapos ngayon ay nagmamaang-maangan ka. Siguradong lahat ng ito ay plinano mo ng maayos, di ba? Dinala mo ako rito para ipagyabang ang lahat. Napakatuso mong masamang babae. Mingwei, subukan mo pang ituro ang daliri mo sa kanya. Kung ang utak mo lang ay para lang sa pag-imbento ng maduduming kwento, wala akong paki kung burahin ko na lang iyan. Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon din. Pasensya na. Hindi ko marinig. Patawad po. At isa pa, ang kahit anong bagay rito, ang kahit anong nangyari ngayon, o kahit anong litrato, ay hindi dapat sa kahit anong paraan makalabas dito. Burahin niyo lahat, tapos umalis na kayo. O, kumusta? Ang pogi ko ba kanina? Ang sarap ba sa pakiramdam? Sa tingin mo ba nakakatuwa na paglaruan ako? President Lin, ito ba ang paraan mo ng paghihiganti? Paghihiganti? Zhao Mu, gawa ba sa bato ang puso mo? At iyan lang ba ang nakikita mo? Nakita ko rin ang mga plano mo at ang panloloko mo. Natatakot lang naman ako na kapag nalaman mo ang totoo, ay bigla ka na lang magbitiw at umalis. Gusto ko lang naman na araw-araw kang makita, mali ba ako? Salamat sa pagpapaalala sa akin. Magbibitiw na ako ngayon din. Ituloy mo na lang ang drama mo nang mag-isa. Huwag kang aalis. Huwag. Anong karapatan mong pigilan ako? Sino ka ba sa buhay ko? Dahil sa mismong sinabi mo kanina, na ako ang boyfriend mo. Ganoon mo ba ako kagalit? Na talagang nagmamadali ka ng iwanan ako? Hindi naman sa galit ako. Pero wala akong nararamdaman. Hindi ako naniniwala. Ang saya mo kapag kasama ako, at hindi iyan kayang itago ng sinuman. Naging masaya ka. Zhao Mu, hindi mo ako maluloko. Tapos, anong pinatutunayan nito? Ibig sabihin lang niyan ay, naging kontento ako sa iyo. Subalit, hindi lang ikaw ang nakakapagpasaya sa akin. Wala akong pakialam. Wala akong paki sa iba. Ang gusto ko lang ay manatili ka. Manatili. Bigyan mo ako ng dahilan. Sabihin mo lang ang gusto mo, ibibigay ko ang lahat. Gusto ko ng dobleng suweldo. Gagawin nating 5 beses ang laki. Sige. Dahil mukhang talagang tapat ka sa alok mo. Kung alam ko lang na pera lang pala ang habol mo, sana binayaran na lang kita agad para maging madali. Imbis na magpaligoy-ligoy pa tayo. Kayong mga mayayaman, talagang nakakainis kayo. Magandang umaga, Xiao Zhao. May sasabihin akong magandang balita sa iyo. Naka-leave si Meng Wei ngayon. Talaga? Oo naman. Lagi ka na lang niyang pinupuntirya. Kaya sa wakas ay mapayapa ang araw mo. Mabuti naman. Kung ganoon ay makakauwi na ako ng on time mamaya. Bakit? May lakad ka ba? May girls' night out kami mamayang gabi. Mga kaibigan lang din natin ang kasama. Masaya iyon. Gusto mo bang sumama para mag-relax ng kaunti? May mga guwapo ba roon? Naku, ikaw talaga. Mawawala ba naman ang mga gwapo roon? Lahat sila ay single at magandang lalaki. Ipapakilala kita sa kanila. Oras ng trabaho ngayon, dapat nyo bang gamitin ang oras nyo sa pag-uusap kung saan makakahanap ng gwapo mamayang gabi? Date? May pagwapo-gwapo pa kayo. Huwag na kayong mangarap ng gising. Ang report na ginawa mo ay napakapangit ng pagkagawa. Magulo ang mga datos at walang saysay. Ulitin mo iyan, ibigay mo sa akin bago matapos ang shift mo.
At pati na rin ito. Ang pagsusuri ng datos ay lumihis sa tamang direksyon. Kailangan din itong ulitin. President Lin, ang dokumentong ito ay Ganoon din, bago ka umuwi, o kaya naman, kahit anong oras mo gustong mag-overtime, ay ayos lang. Momo, bakit hindi ka pa nakakauwi? May nagawa ka bang masama sa kanya ulit? Sister Jiang. Mauna ka na munang umuwi. Itutuloy na lang natin ang lakad natin sa susunod. Sige, mag-ingat ka rito. President Lin, naayos ko na po ang lahat. Maganda ang kinalabasan ng planong ito. Lin An, iyan mismo ang bersyon na unang ginawa ko. Hindi mo man lang pala iyon tiningnan. Sinadya mo talaga ito, hindi ba? Ano naman kung totoo? Ikaw. Baliw. Bakit ka tumatakbo? Ako ba ang sumira sa pakikipag-date mo sa mga gwapo? Kaya galit ka na? Huwag na pong mag-abala si President Lin. Ganoon ba kahinaing na hindi mo sila nakatagpo? Ano kaya kung ako na lang ang i-date mo? Sinisiguro ko sa iyong mas magaling ako kaysa sa mga lalaking iyon. President Lin, kahit na maghanap pa ako ng kung sino lang sa kalsada, hinding-hindi kita pipiliin. Zhao Mu. Nandito na sa harap mo ang isang dekalidad na pagkain. Isang tulad ko. Bakit mo pa pag-aaksayahan ng panahon ang mga panis na kanin? Dapat ay may hangganan din ang pagiging mayabang mo. Masarap ang lasa. Tapos na ang unang bahagi ng date natin ngayong gabi. Napakaganda rin ng buwan ngayong gabi. Maglakad-lakad tayo bilang pangalawang bahagi ng date natin. Ayaw mo bang maglakad? Nood ng sine, pagkain sa labas? Gagawin ko ang lahat kasama ka. Titingnan ko kung kailan siya babalik. Lagot na. Bakit ngayon pumunta ang mga naniningil ng utang? Mapanganib ang mga taong ito, mahirap silang kalaban. Hindi ko dapat madamay si Lin An. Bilis, takbo. Bakit? Lakad. Tara na, galaw. Habol. Bakit ba tayo tumatakbo? Zhou Mu, ano ba talaga ang nangyayari? May utang ka ba sa kanila? Huwag ka nang magtanong. Kailangan muna natin silang matakasan. Ang dilim naman. Sabihin mo naman sa akin kung saan tayo pupunta. Sumunod ka lang sa akin. Natakasan na ba natin sila? Huy! President Lin. Nakasama na naman kitang matulog. Ang lapit mo sa akin, nahihiya ka ba? Sino ang nahihiya? Iniisip ko lang kasi na sobrang dilim dito. Mukhang maganda itong lugar para sa ibang bagay. Parang nakaalis na sila. Zhao Mu. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung sino iyong dalawa? Bakit ba tayo tumakbo ng mabilis? Wala iyon. Kakaunting gulo lang iyon noon. Kakaunting gulo lang? Eh, bakit parang takot na takot ka? At hinila mo ako na parang tumatakas tayo para sa ating buhay. Zhao Mu. Huwag mo akong linlangin. Ayokong pag-usapan.
Sige. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Pero kung ginugulo ka na nila, kailangan mong sabihin sa akin. Maliwanag? Zhou Mu. Pakasalan mo ako. Anong sabi mo? Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa iyo? Nasa tamang isip ako at seryoso ako. Pakasalan mo ako. Ikaw, nababaliw ka na ba? Huwag mo muna akong tanggihan. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayos ba? Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ibig bang sabihin, nahuhulog na ba talaga ako sa kanya? Hindi maaari. Hindi maaari. Miss Meng, ayon sa pinapagawa nyo, maingat kong imbestigahan si Zhou Mu at mayroon nga akong malaking natuklasan. Lubog sa malaking utang ang pamilya niya dahil ito sa tatay niya na nalunod sa utang dahil sa sugal. Nabalitaan ko dati na may maliit na negosyo ang mga magulang niya at medyo may kaya sila sa buhay. Pero hindi ko alam kung bakit, bigla na lang silang nalugi. Pagkatapos mangutang ng tatay niya ng napakalaking halaga, nagtatago na siya ngayon. Araw-araw na siyang hinahanap ng mga masasamang tao para pagbayarin si Zhou Mu. Zhou Mu o Zhou Mu? May madilim ka palang nakaraan. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa makakatagal sa kumpanyang ito. Sandali. Bakit siya narito? Kung hindi ka pa sasakay, mahuhuli na tayo sa oras at mababawasan ang sahod mo. Kailan mo balak ibigay sa akin ang sagot mo? Sagot para saan? Sa tingin mo, sa alok ko ng kasal, Ako, hindi ba't tinanggihan na kita? hindi maaari? Hindi pwedeng ganun lang yon. Bakit ka ba umaakto ng ganyan? Pasensya na, Manager Wang. Hindi ko po kayo nakita. Hindi mo ba ginagamit ang mga mata mo sa paglalakad? Napakaganda at mahal ng suot kong Amerikana. Kaya mo bang bayaran ito? Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Pupunasan ko na lang po para sa inyo. Huwag mong hawakan. Lalong dudumi habang pinupunasan mo. Napakalampa at careless mo. Talagang malas ang araw na ito. Anong nangyayari rito? President Lin, tingnan niyo po. Binangga ako nitong si Zhou Mu, kaya naging ganito ang hitsura ko. Paano na ako haharap sa mga kliyente? Manager Wang, Opo, ganoon na ba kaluwag ang oras mo para sayangin lang sa usaping iyan tungkol sa damit mo? hindi po, hindi ganoon iyon, President Lin. Maliit lang na aksidente ito. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano ito ayusin? Hindi na po kailangan. Ikaw din, sa susunod ay tumingin ka sa dinadaanan mo.
Momo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sadyang malas lang ako nitong mga nakaraang araw. Saan ba sila papunta? Mukhang may bigla ang meeting sila sa labas. Mukhang napaka-importante nito. At parang hindi na sila babalik sa kumpanya ngayong araw. Napakagaling. Zaumu, lumabas ka dyan. Bakit sila nandito? Anong nangyayari rito? Nakakatakot naman. Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Ang pera para sa nakaraang buwan, hindi ba nabayaran ko na? Nabayaran? Saan naman naabot ang kakarampot na interes na iyon? Napakalaking halaga ang utang ng tatay mo. Sinasabi ko sa iyo. Kapag hindi ka pa nakapagbigay ng pera ngayon, huwag mo kaming sisisihin kung maging marahas kami sa iyo. Tama. Kung walang pera, ayos lang. Maganda ka naman. Sumama ka na lang sa aming dalawa. Pambayad sa utang, pwede na rin iyon. Di ba? Matuto kayong gumalang. Opisina ito. Ano naman kung opisina ito? Nagtatrabaho ka sa ganitong kagandang kumpanya. Impossible namang wala kang pera, di ba? Dapat magbayad ang may utang dahil iyon ang tama. Utang ng tatay, anak ang magbabayad. Kailangan Sumusobra niyo na kayo. magpaliwanag. Hindi ko alam. Hindi kami aalis dito para makita ng lahat kung anong klaseng tao ang kinukuha ng kumpanyang ito. Ang walang hiyang ito ay talagang... Sino ba kayo? Nanggugulo kayo rito. Security. Aba, mukhang malaki ang problema mo ah. Jaumu, anong drama na naman ito? Mengwei, ikaw ba ang nagpapunta sa kanila rito? Huwag mo akong pagbintangan. Kung hindi ka ba naman baon sa utang, pupunta ba sila rito? Halika kayo at manood. Ang kasamahan nating si Jaumu, mayroon palang pambihirang pamilya. Ang tatay niya ay isang sugarol, nabaon sa napakaraming utang, at tumakas na. Kaya ngayon, ang mga naniningil, araw-araw na siyang hinahabol. Napakakaawa naman. Ay hindi pala. Nakakatakot pala. Sino ang makakasiguro? Kung gagamitin ba niya ang posisyon niya rito? Mengwei, manahimik ka. Sige na, maayos na ang lahat. Pwede na kayong mag-out ng maaga. Umalis na kayo ngayon din. Secretary Liu, anong karapatan mong paalisin sila? Dapat marinig ng lahat. Ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. Jaumu, pareho kayo ng tatay mong sugarol? Mga walang kwenta at hindi kagalang-galang. Akala mo ba si Brother Lin An ay magiging tapat sa'yo? Nagkakamali ka. Kapag nalaman na niya ang tunay mong mukha, ituturing kanyang parang basura. At basta na lang itatapon. Mengwei, ganyan ka ba katakot na magkasama kami? Ako? Takot? Kinakaawaan lang kita? Dahil hindi mo kilala ang sarili mo? Iniisip mo bang si Brother Lin An ay seryoso talaga sa'yo? Jaumu, wala kang hiya. Jaumu, huminto ka na. Bitawan mo siya. Talaga bang wala ka ng delikadesa? Lin An,
Tungkol sa tinanong mo sa akin kahapon, pumapayag na ako. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Sabi ko, tinatanggap ko na ang alok mong kasal. Kuya Linan, nababaliw ka na ba? Ang tatay ng babaeng ito ay isang suga pa sa sugal. Wala itong ibang gagawin kundi ubusin ang pera mo. Sumasama lang siya sa iyo. Dahil lang talaga sa pera. Ganoon ba? Oo naman. Kung ganoon, ayos lang. Gusto niya ng pera. At mayaman naman ako, anong masama doon? Kayo talaga. Mengwei, sinisante na kita. Ngayon din, umalis ka na sa kumpanyang ito. Kuya Linan, nagawa mo akong itaboy para lang sa babaeng iyan. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa huwes para magpakasal. Magpapakasal? Ngayon na agad? Kababayad mo lang sa alok kong kasal. Sa huwes na tayo dumiretso, may problema ba doon? Tayo? Hindi ba nagkunwari lang tayong dalawa para inisin si Mengwei? Anong sabi mo? Ibig mong sabihin, ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lang? Hindi naman lahat. Pero kahit na, napakabilis naman yata. Bakit pupunta na agad tayo sa huwes? Kailangan kong magmadali. Dahil baka magbago pa ang isip mo. Zhao Mu. Zhao Mu. Ano ba talaga ang tinataguan mo? 5, 6, 7, at 8. Mandaraya ka, Zhao Mu. Napakalaki mong mandaraya. Tapos na? Ang halaga ng boteng ito ay kalahating buwan ko ng sweldo. Boss, masyadong magastos ang ma-broken-hearted. Pwede po ba tayong humanap ng mas murang paraan para maglabas ng sama ng loob? Pero bakit? Bakit gustong-gusto ko pa rin siya? Ang hina naman. Anong sinasabi mo? Wala po. Sabi ko po ay napakalakas talaga. Napakalakas ng tama ng alak na ito. Hindi. Miss Zhao, tulong naman po. Kapag uminom pa siya, baka ako na ang isunod niyang buksan na parang bote ng alak. At isa pa, kapag umorder pa si President Lin, mababawasan na ang bonus ko para sa susunod na taon. Nagmamakaawa po ako, iuwi niyo na po siya. Inom. Linan,
Tama na ang inom. Sumama ka na sa akin pa uwi. Anong ginagawa mo rito? Halika, uminom tayo. Ikaw, napakasama mo. Inaapi mo ako. Jomu, Nakahihilo. Matutulog na ako. Seryoso ba? Basta na lang siyang nakatulog? Pinatawag kita para pigilan siyang uminom, hindi para makisali sa kanya. sino ang nagsabi sa iyong tawagan siya? Ako po. Hindi ko po alam na mahina pala siya sa alak. Aalis na tayo. Sino ka ba? Ang mukha mo. Napakaguwapo. Pwede bang makipagkilala, gwapo? Lilibre ka ng ate ng maiinom. Zhao Mu, tingnan mo nga ng maigi kung sino ako. Oh, alam ko na. Ikaw ang aking boss. Kamukha mo siya. Parehong gwapo. Lasing na nga pero ganyan pa rin. Talagang hindi ka na magbabago. Tara na. Ayaw kong umalis. Boss, ang leeg niyo po. Hala, lumilipad ako. Magmaneho ka na sa malapit na hotel. Oo, lumilipad ka na. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan makakatulog ka ng mahimbing. Boss, iaasikaso ko muna po ang sugat sa leeg ninyo, tapos bibili rin ako ng gamot pampagising. Huwag na, maliit na sugat lang ito. Bumili ka na lang ng gamot. Sige po. Kukuha na lang ako ng kwarto sa katabing pinto. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Luziang. Walang hiya ka? Luziang. Luziang, siya na naman. Boss, narito na po ang gamot at mga damit. Ang sugat niyo po sa leeg, kailangan gamutin po natin. Anong nangyayari? Napakabigat ng tensyon sa loob ng kwarto. Secretary Liu, Narito po. may pacheck akong tao sa'yo. Sino po? Luziang. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at kung ano ang relasyon niya kay Zhao Mu sa lalong madaling panahon. Opo, gagawin ko na po agad. Zhao Mu. Ang taong iyon na pati sa panaginip mo ay hindi mo pa rin malimutan. Sino ba talaga siya? Lin-An. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ba tayo? Bakit, Miss Zhao? Pagkagising mo, wala ka na agad maalala? Napuno kasi ako kagabi. Hindi ba ako naging istorbo sa iyo? Ang leeg mo. Hindi naman masyadong istorbo. Pero ang ibang tao, pilit akong hinahawakan at ayaw bumitaw, gusto pang sumama sa hotel, at may iniwan pa sa akin na isang paalala. Imposible. Kahit na naparami ang inom ko, hindi naman aabot sa ganoon. Hindi aabot sa ganoon? Naaalala mo ba? Noong yakap mo ako kagabi, kung ano ang mga sinabi mo. Ano ang sinabi ko? Sabi mo, huwag kang aalis. At sinabi mo pang, miss na kita. Pero ang pangalang tinawag mo, parang hindi sa akin. Dahil kahit sa panaginip mo,
Ibang pangalan ang binabanggit mo? Lu Ziang. Hindi, galit ako sa taong iyon. Sobrang galit ko kaya sa panaginip ay pinarurusahan ko siya. Paanong masasabi ko ang mga bagay na iyon? Hanggang ngayon ba, ay hindi mo pa rin siya makalimutan? Problema ko na iyan. At wala kang pakialam doon. Bakit walang pakialam? Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit paulit-ulit mo akong tinatanggihan? Oo, Sige. Dahil hindi mo siya kayang bitawan, hindi rin kita kayang pakawalan. Kaya handang gawin ang ano. handa akong maging pansamantalan niyang kapalit. Lin-An. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Malinaw ang isip ko. Tutal naman ay puro siya lang ang laman niyan. Di sa akin mo hanapin ang mga alaala niya. Ano sa tingin mo? Hindi naman lugi ang usapang ito, di ba? Ibang ka na talaga. Boss, tungkol sa taong pinapahanap niyo po, may balita na po ako. Uncle, huwag kang kabahan. Hindi ako nandito para maningil ng utang. Maupo ka at mag-usap tayo. Paltos lang? Diyos ko, nawawala na ba siya sa sarili? Joe Mu, pakasalan mo ako. Anong sinabi mo? Anong nangyayari? Posible kayang. Nagkakagusto na ako sa kanya? Hindi. Hindi pwede. Hindi na ako muling magmamahal ng tapat kahit kanino. Hello po, gusto ko pong mag-resign. Miss Zhao, sandali lang po. I-check ko lang po ang status ninyo. Miss Zhao, ayon sa system po, hindi masubmit ang inyong resignation. Bakit? Hindi pa tapos ang probationary period ko, kaya sapat na ang 3 araw na pasabi. Hindi po ito problema sa proseso. Nakalock po ang access ninyo at ang nakalagay ay tinanggihan ito ng highest authority. Sino ang nag-lock? Anong karapatan nilang gawin iyon? Ako ang nag-lock. Lin-An, anong karapatan mong pigilan ang pag-alis ko? Ito ay pagpigil sa kalayaan ko. Hindi ka pa tapos sa turnover ng trabaho mo. Anong trabaho? May mahalagang business dinner. Ang kumpanya sa mga susunod na araw. At kailangan ko ng date. Samahan mo ako. Hindi maaari. Humanap ka ng iba. Miss Zhao, hanggat hindi tapos ang resignation process mo, gawin mo ang iyong tungkulin. Baduy, palitan. Mukhang pangmatanda, palitan. Anong masasabi mo? Tapos ka na bang tumingin? Maayos naman. Sakto lang. Sino kaya ang kasama ni President Lin? Ngayon ko lang siya nakita. Napakaganda niya. Oo nga, napakaganda ng aura niya. Mula kaya siya sa isang mayamang pamilya. Bagay na bagay sila. Bagay na bagay sila. Maging seryoso ka, Sekretarya Zhao. Ngayong gabi, ikaw ang kadate ko. President Lee, nagkakamali po kayo. Ako po ang sekretarya ni President Lin, si Zhao Mu. Ay, pasensya na. President Lin, salamat sa iyo sa kooperasyon natin sa nakaraang proyekto.
Miss, hindi ba kita nabigla? Luziang? Matagal na panahon din ang lumipas. Zhao Mu, hindi ko akalain na magkikita tayo rito. Kay malas naman. Mukhang malas ang araw na ito para sa akin. Hindi ko akalain na pagkatapos ng mahabang panahon, galit ka pa rin ba sa akin? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo, Luziang. Hindi ako galit. Iniisip ko lang na ang mga basurang tulad mo ay dapat noon pa nawala sa mundo. Hindi ko akalain na buhay pa ang mga masasamang damo. Lumipas ang maraming taon, matalim pa rin pala ang dila mo. Pero tingnan mo ang bihis mo, mukhang ayos na ayos ang buhay mo ngayon. Ano? Pagkatapos mo akong iwan, nagpakababa ka na ba? At naging bayarang babae na? Sa bagay, sa ganda mong iyan, pasado ka na. Kahit ang makasama ka lang sa iisang hangin, nakakasuka na. Huwag ka munang umalis. Magkakilala naman tayo. Hindi ba dapat muna tayong mag-usap? Bitawan mo ako. Luziang, wala ka na bang hiya? Dahil inamin mo na hindi mo pa rin ako malimutan, bakit hindi na lang bigyan kita ng pagkakataon? May kikitain ako mamayang, importanteng panauhin. Sumama ka sa akin. Kapag naging maayos ang trabaho mo, baka sakaling bigyan pa kita ng isa pang tsansa. Luziang, manigas ka. Zhao Mu, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Alam ko na kung anong kalagayan mo ngayon. Sumunod ka na lang sa akin para sa ikabubuti nating lahat. Kapag nagkagulo tayo, ikaw ang mapapahiya. Ngayon, maaari bang isayaw kita, Miss Zhao? Pasensya na. Siya ang kapareha ko. Ito ngang si Ginoo. Lahat naman ng bagay ay dapat ayon sa kung sino ang nauna, di ba? Sino ka ba? Linan, President Lin, totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa iyo. Ikinalulugod ko pong makilala kayo. Patawarin niyo po ako sa aking kawalan ng galang. President Lin, ako po si Lu Ziang, ang project manager ng Waicheng Construction. Nandito po ako ngayon para personal na bumisita sa inyo. Kamakailan po ay ang New Energy Construction Project ng kumpanya nyo ay nasa bidding na. Taos puso po ang aming kumpanya na umaasang makipagtulungan sa inyo. Ang kakayahan din namin ay Wei-Cheng? Hindi ko pa narinig yan. Kung makikipagtulungan ako sa iyo, depende yan sa aking sekretarya o sa madaling salita, sa kagustuhan ng babaeng ito. Zhao Mu, tulungan mo ako. Maling-mali ang mga sinabi ko kanina. Nagkamali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Kung matutulungan mo ako na makuha ang proyektong ito, anumang kondisyon ay papayag ako. Hihingi ka ng tawad? Para saan ang paumanhin na iyan? Para ba sa mga pambabastos mo kanina? Opo, tama po. Nagkamali po ako kanina. Zhao Mu, pakiusap, patawarin mo na ako. Alam ko namang maunawain ka. Kulang pa iyan. Ang dapat mong ihingi ng tawad ay ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Ano pa ba yun? Para sa ginawa mo. Sa mismong kasal natin, 5 taon na ang nakakalipas. Sige. Zhao Mu, naging gago ako noong 5 taon na ang nakakalipas. Nagmahal ako ng iba. Naging masama akong tao. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ipagpatuloy mo. Nakakahiya naman siya. Tingnan mo ang lalaking iyan. Porsigido siya. Sinasampal pa ang sarili niya. Tama na iyan. President Lin, sinabi ni Zhao Mu na gusto raw niyang magkaroon ng kasunduan ng ating mga kumpanya. Hindi ba, Zhao Mu? Talaga? Sinong nagsabi? Sinabi ko lang, pwede na ang ibig kong sabihin ay ang palabas mong paghingi ng paumanhin. Ay pupwede nang tapusin dito. Kailan ko sinabi na pinatawad na kita?
Kailan ko sinabing tutulungan kitang makipag-partner? Zhou, niloloko mo ba ako? Oo naman. Luziang, ang lokohin ka ay masaya rin pala. Tila ba, ang ating si ma'am ay walang balak na makipag-ugnayan sa iyo. Ikaw, Zhou, napakasama mong babae. Katulad ka ng iyong ama, pareho kayong masamang tao. Tama na. Wala na tayong pag-uusapan pa. Pupwede ka nang umalis. President Lin, huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Siya, hindi ba't anak lang siya ng isang hamak na lasenggo? Dati, lubog sa utang ang kanyang ama at naglakas loob pa siyang magpakasal sa akin. Mabuti na lang at nakalayo agad ako. Kaya pala, umalis siya dahil nalaman niyang may utang ang tatay ko at hindi dahil sa ibang dahilan. Security guard. Alisin siya rito. President Lin, bakit? Kailangan ko ng dahilan. Ano bang nagawa ko para galitin kayo? Nang galitin mo siya, parang ginalit mo na rin ako. Ang dahilang iyan, sapat na ba? Bakit? Ano ba ang relasyon niyo? Siya ang fiancé ko. Ang relasyong ito, sapat na ba iyon? Zhou Mu. Ang dramang ito, sadya mo itong ginawa, di ba? Tama ka. Paano mo nalaman? Ang tungkol sa amin ng dati ko? Hay nako. Maging sa panaginip mo, paulit-ulit mo siyang tinatawag, kaya hindi ba natural na imbestigahan ko? Mula nang tinakbuhan niya ang kasal, tuluyan na siyang nawala. Kahit sa panaginip ko ay gusto ko siyang parusahan. Huwag mong sabihing iniisip mo na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Iyon nga ang akala ko. Pero ngayong araw, nang makita ko siya ng personal, hindi na ako nag-aalala. Oh? Bakit? Dahil kahit sa malayo, hindi hamak na mas gwapo ako kaysa sa kanya. Ngayon, gumaan na ba ang loob mo? Oo, gumaan na. Puwede ko bang? Hindi po pwede. Bakit naman? Dahil sa mahabang panahon, akala ko ay ako lang ang nasasaktan dito, kaya hindi na ako naniwala sa pag-ibig. Lin-an, salamat po. Dahil pinaniwala mo akong muli sa pag-ibig. Kung ganoon, ano ang problema? Dahil ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala deserve ang mahalin. Anong pinagsasabi mo? Alam kong seryoso ka. Pero wala kang alam tungkol sa mga nangyayari sa pamilya ko. Ang tinutukoy mo ba ay ang papa mo? Opo, Matagal ko na iyong alam. ano? At katunayan ay nagkita na rin kami. Kailan pa? Huwag kang mag-alala. Mabait po sa akin si Tio. At isa pa, suportado niya ang relasyon nating dalawa. Noong nagkita kayo ni Papa, ano ang pinag-usapan niyo? Hindi ba't sinabi ko na sinusuportahan niya tayo? Sus, loko ka talaga. Anong gagawin mo? Maraming taong nakatingin sa atin. Anong masama doon? Hindi ba bawal sa kumpanya ang makipagrelasyon sa loob ng opisina? Ang bawal na relasyon sa opisina, pati ba boss ay kasama sa bawal? Dapat ay huwaran ka sa lahat, di ba? Anong dapat kong gawin? Babawiin mo na naman ba ang lahat? Pwede naman nating gawing sikreto. Kapag nakahanap na ako ng ibang trabaho, magre-resign na ako agad. Hindi pala, sisantihin mo na lang ako. Gusto ko ng separation pay. Sige ba? Xiao Zhao. Maayos ka lang ba kagabi?
Natakot talaga ako. Balitang napaalis na nga talaga si Meng Wei. Ang galing mo. Nagawa mong makaligtas ng walang galos. Akala ko pa naman, ikaw ang mapapatalsik. Ganoon ba? Nagulat din ako. Jomu, pumasok ka muna sandali. Tungkol sa report ng kaganapan kagabi, may ilang detalye na kailangang i-check agad. Sige. Anong ginagawa mo? Paano na ang usapan nating sikretong relasyon? Namimiss na kita. Hindi ba nagkita lang tayo kagabi? Namimiss pa rin kita. Masyado ka namang dikit ng dikit sa akin. Pasok. President Lin, mayroon pong financial report dito. Kailangan po ng inyong pirma ng madalian. Naghihintay na po ang taga-finance. Sige, ilapag mo lang diyan. Ay, pasensya na talaga, President Lin. Noong kakakuha ko lang ng mga dokumento, hindi ko sinasadyang mapahid ang tinta ng ballpen sa inyo. Lilinisin ko lang po. Ay, tingnan nyo itong pagkalampasid ko. Muntik ko pang masira ang maganda ninyong damit. O sige lang. Maliit na pagkakamali lang naman. Ano? Matatapos ko na itong pirmahan. Bumalik ka na sa trabaho. Sige po, aalis na muna. Ako. Napahid ang tinta ng ballpen sa akin, talagang nag-isip ka pa ng ganoon. May naiisip ka pa ba na mas magandang dahilan? President Lin. Anong problema? Gusto ko lang ipaalala sa inyo na mamayang gabi ay may team building ang kumpanya. Mukhang masaya ang bagay na iyon. Ate Jomu, salamat sa pag-ayos ng proposal kaninang hapon. Heto, cheers para sa iyo. Walang anuman. Heto na ang kanta mo. Dahil sa pag-ibig. Ate Jomu, pwede mo ba akong makasama sa pagkanta ng kantang ito? Pwedeng-pwede. Sobrang luma na ng kanta kanina. Palitan mo ng mas masigla? Huwag lang kayong maupo riyan. Tayo na at mag-enjoy. Halika na, halika! Sige na, tumayo na kayo. Doon tayo sa harap. Tumayo kayo doon. Tinatakot mo siya. Eh di hihingi ako ng paumanhin sa kanya. Hindi ba kanina ay doon sa intern mukhang masayang-masaya kayong nag-uusap? President Lin, yung ginawa mong pagputol sa kanta ay medyo walang modo, di ba? Ang modo ko ay depende. Kung sino ang kaharap ko. O talaga? Ano naman ang gusto mong gawin? Yung kanta kanina,
Sayang, at hindi ko natapos. Kaya gusto kong bawiin mo iyon sa akin. Sige na, dali na, ituloy na natin ito. Sa iyo na tong baso. Cheers. Hala, masarap ito ah. Uminom ka rin kahit isa? Halika. President Lin, Sige, ako na ang pipili ng kanta. Sige na, ikaw na doon? halika rito, President Lin. Sir, maraming salamat po sa tiwalang ibinibigay nyo. Zhao Mu, Po, in a relationship ka na ba ngayon? ano naman ang alam mo tungkol doon? Huwag ka nang magpanggap dahil alam ko na ang lahat. Anong alam mo? Ikaw at ang taong yon. Ano, magkasintahan ba kayo? Sino namang tao yon? Yung intern, medyo guwapo siya. Si ate ba? Wala namang ganun. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tita, kailangan niyo po akong tulungang makuha ang hustisya. Anong nangyari? Halika muna. Ano ba iyon? Maupo ka muna. Xiaowei? Anong problema? Sinong umaway sa'yo? Si Kuya Linan po. Mula doon sa kumpanya, ang babaeng yan na nagngangalang Zhou Mu, nahibang na po siya doon. Mababang uri lang po ang babaeng yan, at mayroon siyang lubog sa utang na magsusugal na ama. Nilalapitan niya lang si Kuya Linan, para lang po sa pera. Pero si Kuya Linan, para lang sa babaeng yon, ay ako, tinanggal po niya ako sa kumpanya. Tita. Ano? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Totoong totoo po. Tita, kapag hindi pa kayo nakialam, si Kuya Linan ay baka tuluyan ng makuha ng masamang babaeng yon. Grabe na siya. Gusto kong makita kung anong klaseng tao yon na nagawang hibangin ng ganyan ang anak ko. Ma, anong ginagawa niyo rito? Tinatanong mo ako? Kung hindi pa ako pumunta rito, ang isip ng anak ko ay baka tuluyan ng naakit ng kung sinong babae riyan. Ma, kanino niyo naman po narinig ang mga haka-hakang iyan? Wala kang pakialam kung kanino ko nalaman. Nasaan ang babaeng yon? Ipatawag mo siya rito. Gusto kong makita kung gaano kaganda iyan na nagawa kang hibangin ng ganyan. Hindi po niyo siya pwedeng makita. Bakit? Wala man lang ba akong karapatang makita siya? Natatakot ka ba na may gawin ako sa kaniya? Opo. Kung may sasabihin kayo, sa akin nyo na lang sabihin. Pinaghirapan ko siyang makuha at mapasagot. Kaya hindi ko papayagang gambalain siya kahit nino man o husgahan ang pagkatao niya. Linan, dahil lang sa babaeng iyan, ay ganiyan ka na makipag-usap sa nanay mo. Sige, tandaan mo ang sasabihin ko sa araw na ito kung ipagpipilitan mo pa ring makasama ang babaeng iyan. Kalimutan mo na nanay mo ako. Iwan ko man ang bahay, nanay pa rin kita. Masyado ka ng matapang. May bahagi rin ako sa kumpanya. Ngayong araw, umalis ka sa kumpanya. Tingnan natin kung wala na sa iyo ang presidente ng Lin Group, kung sasamahan ka pa ng babaeng iyan. Sige. Ang posisyon ko bilang CEO ay pwede nyo nang kunin anumang oras. At sa tahanang ito, pwede rin akong hindi na bumalik kailanman. Ikaw? Ganun mo ba talaga siya kamahal? Handa mong iwan ang lahat para lang sa kaniya? Opo, mahal na mahal ko siya. Siya lang ang tanging gusto ko. Sige. Napakaseryoso mo sa pag-ibig. Napakataas ng iyong pride. Linan, huwag mong kalilimutan. Ang babaeng iyan, noong wala ka pang pera, ay iniwan ka na niya noon. Maghihintay ako at titingnan ko. Kung mawala na sa iyo ang lahat, ay baka muli ka na naman niyang iwanan ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, huwag kang babalik sa akin at iiyak. President Lin, talaga bang aalis na po kayo? Paano na ang kumpanya? Nabitawan na ang salita. Hindi ko na mababawi iyon. Akala mo ba ay nagbibiro ako? Bantayan mo ng mabuti ang kumpanya.
Linan. Sa oras na ito, bakit nandito ka sa labas? May kikitain ka bang kliyente? Zaumu, Bakit? hindi na ako ang President Lin. Wala na sa akin ang kumpanya. Baka sa susunod, mawalan na rin ako ng bahay at sasakyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaya naman, handa ka bang kupkupin muli ako? Sige. Nag-away kami ni Mama at nagdesisyon akong mag-resign. Ano? Naman? Itong drama mo ngayon. Pakiramdam ko lang, parang wala nang silbi ang lahat. Ayoko na maging boss. Gusto ko namang baguhin ang takbo ng buhay ko. Linan. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mo na akong paglaruan ng ganyan. Wala namang kahit na ano. Gusto ko lang balikan ang mga panahong inaalagaan mo pa ako. Ano sa tingin mo? Boss Joe? Naghahanap ka ba ng boy toy? Sanay na ako riyan. O sige, mukha namang okay. Sige, dahil sa ipinapakita mong pagsisikap, pilit ko na lang na tatanggapin ka muli. Bilan mo muna ako ng kape. Gusto ko roon sa sentro ng lungsod, yung pinakamahal doon. Masusunod po. Secretary Liu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit nag-resign si Linan? Dahil, kay Tagapangulo, ang nanay ni President Lin. Pumunta siya para makipag-usap at sinabi sa kanya na, Pinapalayo niya sa akin? opo, tama po. Kaya po siya, Kaya ayaw na niyang magtrabaho? ganun na nga po. Ikaw lang po ang nakahula niyan? Wala akong sinabi. Kaya naman pala. Diba? Sa wakas, out na rin. Saan tayo pupunta mamaya? Sabihin ko sa inyo, May alam akong kainan na sobrang sarap. Magandang araw po, President Lin. Magandang araw, President Lin. Huwag niyo na akong tawaging President Lin. Nag-resign na po ako. Nandito lang ako para sunduin ang girlfriend ko. Girlfriend. Girlfriend? Sino po? mas lalong hindi po ako. Xiaozu. Sister Jiang, ipapaliwanag ko po sa inyo bukas. Ay, siya nga pala. Siya ang kaniyang girlfriend. Chef Lin. Kailangang ang mga kagamitan ay nakahanda na dapat. Sa tingin ko talaga, tuwing nagluluto ka, ay mas nakakaakit ka kaysa noong nasa opisina at nagtatrabaho ka. Talaga ba? Gaano naman ako kaakit-akit? Masyado kang kaakit-akit, kaya gusto kitang bigyan ng reward ngayon. Maliligo muna ako, hintayin mo ako. Aking tagapagligtas. Bakit po kayo narito? Napakalaking pagkakataon naman nito. Tito, bakit po kayo naparito? Tinitingnan ko lang si Mumu. Binilhan ko siya ng mga prutas. Hay, gusto ko sanang magpasalamat ng husto sa inyo. Talagang ikaw ang aming malaking tagapagligtas. Tito, nakakahiya naman po. Huwag niyo na po akong tawaging tagapagligtas. Sa totoo lang, ako ay. Tito, tingnan niyo si Mumu po. Siya ay kagagaling lang maligo. Baka po mainit lang siya. Tama. Medyo mainit nga ang panahon ngayon.
Wala po akong nakita. Tinitingnan ko lang itong pinto nyo. Napakaganda ng disenyo nito. Tay, ikaw, bakit po kayo nandito? Hindi man lang po kayo nagsabi ng mas maaga. Bumisita lang ako para makita ka. Nakahanap na si tatay ng matinong trabaho? Ang mga utang na iyon ay bayad na rin sa wakas. Hi, salamat na lang kay Mr. Lin. Siya po ang dakilang tagapagligtas ng ating pamilya. Tito, ako po ang inyong manugang. Manugang? Aba, ito ay isang napakalaking magandang balita. Ang tagapagligtas, naging manugang pa. Ha ha ha. Masaya ako ngayong araw. Pumunta rin ang tatay ko dito. Kaya uminom tayo ng kaunti. Uy, huwag. Tingnan mo naman, iyang lakas mong uminom. Ang lakas uminom ni Mumu ay nagmana sa nanay niya. Isang baso lang ay tulog na siya, kaya hindi siya pwedeng uminom. Madam, nakita niyo naman na ayos lang ang kalagayan ni President Lin. Pwede na ba tayong umalis? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ko pa nga nakikitang mabuti kung ano ang kinakain nila. Tingnan mo ang mga ulam na iyan, napakapangit tignan. May sustansya ba ang mga iyan? Dito sa maliit at lumang bahay na ito, may magagawa bang malinis na pagkain dito? Baka sumakit pa ang tiyan niyo. Kahit kailan ay hindi ngumiti ng ganyan ang anak ko sa harap ko. Siguradong napaikot na siya ng babaeng si Jomu na iyan. Hindi natin alam kung anong mga maruming paraan ang ginawa niya. Madam, Ang mga ganyang uri ng babaeng galing sa mahirap na pamilya, sila ang may pinakamaitim na balak. Madam, pakihinaan po ang boses niyo. Lagot tayo kapag nahuli tayo. Anong tunog iyon? Parang nanggaling sa labas ng bintana. Hindi gaanong ligtas dito sa lumang subdivision na ito. Baka may magnanakaw sa labas. Sige lang, naglakas loob kang magnakaw sa bahay ng anak ko. Tingnan mo kung paano kita huhulihin. Tigil! Huwag kang tumakbo! Huwag kang tumakbo. Ang likod na iyon, Parang pamilyar. huli ka, maliit na magnanakaw. Hinto, huwag kang galaw. Siya ang ina ni President Lin. Uncle, bitawan niyo siya. Nanay ko yan. Ano? Tita, pasensya na po. Patawad po, bumangon na kayo dyan. Naitulak ko ang biyenan ko sa tubig. Ma, ayos ka lang ba? Nasaan ba ako? Ang ginaw. Anong klaseng tela ito? Ang kati-kati. Hatsing. Ay, teka, doon sa tubig kanina. May mikrobyo kaya? Magkakasakit kaya ako? Tita, punasan niyo po muna ang sarili niyo. Uminom po kayo ng mainit na tubig. Bagong luto itong tsaa na luya, para mawala ang ginaw. Biyenan ko. Patawarin niyo po talaga ako. Hindi ko po talaga alam na kayo yan. Kung alam ko lang po, kahit may 100 pang pagkakataon, hindi ko gagawin yon. Huwag na po kayong magalit, baka masama sa inyo. Sino ang biyenan mo? Napakalas ko talaga na nakatagpo ko kayo. Ako ay... Ma, wag na po kayong masyadong magsalita. Wala rin naman tayong ginagawa. Bakit hindi tayo magpusoy? 3-6. Teka lang, may mali sa itinapon mong baraha. Siguradong matatalo mo siya doon. Tita, estratehiya lang po iyon. Ang tawag dito ay bitag. Tingnan nyo, wala na siyang malaking baraha. Bilis, tira na. Wala, hindi kaya. Pass muna. Isang queen. Hindi na rin ako titira. Sandali lang, bawal bawiin ang baraha. Iyan Bawal na yun. ang mandaya. Ibaba mo yan. Halika na, sige. Huling baraha na. Sige, ang ganda ng laro mo. Magaling ang panlilinlang mo. Eksaktong tulad noong kabataan ko pa. Tita, yung ginawa mong tira, ang pagsasakripisyo ng baraha, talagang napakahusay. Ah, umaga na pala.
Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Paalam po, tita. Ma, tingin niyo rin po, ang cute niya, di ba? Sinong nagsabi? O bakit ka tumawa kanina? Kasi nararamdaman ko ang awa para sa inyong dalawa. Tingnan mo itong bahay nyo. Paano makatira ang tao rito? Ano ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila ito? At ikaw naman, talaga bang babalak kang umalis ng kumpanya para lang sa bulok na lugar na ito? Sulit ba? Oo, ma. Maliit nga ang bahay na ito, at pasensya na kay Mumu. Mas malaki ang bahay natin, at mas malawak. Siyempre naman po. Pero ayaw niyo po akong pabalikin doon. Sinong nagsabi na ayaw kitang pabalikin? Masyado kang matigas ang ulo at ayaw mong magpakumbaba at pilit mo akong kinakalaban. Nagkamali pala ako ng akala. Ma, pumapayag na po kayo? Sasabihin ko agad kay Mumu. Sandali. Pagkatapos ng trabaho, ayusin mo ang mga gamit mo at sumama ka na sa akin pabalik doon. Sandali lang. Sinong nagsabi na isasama mo siya? Ma, kung nasaan siya, doon din po ako. Ikaw. Talagang malas ako sa iyo. Ibig sabihin ba nito, payag na kayo? Salamat po, ma. Narito na ang asawa ng boss. Magandang araw po, ma'am. Teka. Hindi ako iyan. Maupo na kayo. Eto oh. Salamat. Uy, magaling ka pala magtago. Paano mo napasagot ang ating boss? Ang totoo, siya ang nanligaw sa akin. Ikwento mo naman sa akin, dali. Ito ay isang mahabang kwento. Anong nangyari? Pumunta kahapon si tita sa bahay ng babaeng iyon? Ano bang nangyari doon? Ay, Miss Meng, sasabihin ko sa iyo. Iyong tatay ni Jo Mu at iyong nanay ni Lin An, tinulak niya sa tubig. Ano? Tinulak sa tubig? At ang tatay pa talaga ni Jo Mu? Iyong tatay niyang mahirap ang nagtulak? Swerte ko talaga. Ang galing. Si tita kasi, sobrang mahalaga sa kanya ang dignidad niya. Ngayong, nahiya siya ng gusto? At dahil pa iyan sa pamilya ni Jo Mu, imposibleng muli niyang tanggapin si Jo Mu. Jo Mu, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Hindi. Bukas pupunta ako sa kumpanya para personal kong makita kung paano palalayasin ang masamang babaeng Jo Mu na iyon. Zaumu, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa tanggapan para magpakasal. Sa pagkakataong ito, hindi ka natatakas, di ba? Masyado ka namang nagmamadali. Mabilis kasing magbago ang isip ni ate. Kapag hindi ako nagmadali, wala na naman akong katunayan. Heto na ang mga papeles. Heto na. Tara na. Sa tanggapan para magpakasal. Mahal kong manugang. Ngayong tinitingnan kita, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Halika, sumama ka sa akin. Mauna ka na po.